Kayo guys, anong activity sa Korea yung pinakapangarap nyong ma-experience? Comment down below. Char! Hello guys! Annyeonghaseyo! Kumusta kayong lahat? This is Dave, the Kuripot Traveler. Kuripot! So we've been to Korea for 4 times already since 2019. I was a fresh grad at talagang ginul ko, pinangarap ko na mag-Korea yearly. And dahil kuripot tayo, tirador po tayo ng mga libreng attraction, libreng activity. But for today's video, I will share with you 5 activities na for me ay worth the gastos. Sa 4 na beses kong pagkukorea, ito yung 5 activity na I think you should also experience. Kasi very sulit. Okay, so kung kayo ay nangarap na mag-Korea or plano na yung inyong Korea trip, nagpla-plot na kayo ng inyong itinerary, sana makatulong yung vlog na ito to identify kung ano yung mga activity na pwede ninyong gawin sa Korea. So take note, itong mga activity ay pwede ninyong mabook via Klook. So yung Klook talaga, it's my best friend kapag ako ay nagto-travel kasi dito ako nakakatipid, convenient mag-book dito, okay? You can use my promo code DaveGino para maka-discount kayo. 3% discount sa activities and 5% off kung kayo ay magbubuk ng hotel. Iko-comment ko din guys sa baba yung links ng different activities na mababanggit ko dito at iba pang activities na pwede ninyong magawa or attractions na pwede ninyong puntahan sa Korea. Okay, so without further ado, let's go guys, Kaja! Number 1 is of course the Nami Island day tour. So for me, hindi kumpleto yung Korea experience kung hindi tayo makakapunta sa Nami Island. So Nami Island is beautiful. It's a beautiful island. Sa lahat ng seasons, I believe maganda siya. Nakapunta ako doon nung autumn season and it was really breathtaking. Breathtaking kasi yung leaves very colorful, namumula-mula, may mga orange, may mga yellow, very K-drama yung feels, lalo na kasi naging filming spot ito ng Winter Sonata. Kung ibubuk nyo guys, itong Nami Island day tour, yung pick up nyo, I think may mga pick up points sa Myeongdong and sa Hongdae. So very convenient siya kasi kasama na yung bus. Yung Nami Island day trip guys, merong option sa Klook na nakapackage siya. Okay, merong alpaca experience, may Petite France, may Garden of the Morning Come. So, nung nag-Korea ako, nung 2019, yung package ay Nami Island, Petite France. Petite France is a filming location of popular iconic K-drama Secret Garden and My Love from the Star. Para kayong dinala sa France, Petite France nga, diba? So, meaning Little France. And very K-drama din yung vibe kasi nga naging filming location siya ng favorite kong K-dramas. And yung Garden of the Morning Come din, ang daming flowers na picturesque, okay? Lahat naman ng tatlong to ay very picturesque. Si Elaine naman, nag-book siya last year, Nami Island with the alpaca experience. Enjoy na enjoy siya doon with the alpacas na very cute. So, kung kayo guys na magko-Korea, don't miss out this experience, okay? Nami Island experience and others. For me, isa ito sa mga pinakasulit talaga na day tour na nabili ko sa Klook. Number 2, Lotte World. So Lotte World is the largest indoor amusement park. Isa din itong popular na filming spot ng different K-dramas like King the Land, the iconic Full House, oh my goodness, yung nag-i-skating doon. Tapos yung ano doon, merry-go-round. May iba't ibang rides and at the same time, pwede kayong mag-rent ng school uniform doon para ma-feel ninyong high school student kayo, diba? Yung mga pang high school K-drama na vibes. And kami, hindi na kami sumakay sa rides. Yung sinakyan ko na lang ay yung merry-go-round. Pero naging isang malaking photoshoot area siya sa amin kasi napaka-picturesque din ng Lotte World. Yung Lotte World guys, napuntahan namin siya because we booked Discover Seoul Pass. I-comment ko din sa baba yung link to Discover Seoul Pass. It's a card na pwede kayong makapasok or ma-experience yung 70 plus na attractions or activities. Isa din ito sa mga pinakasulit na nabili ko sa Klook, yung Discover Seoul Pass. Yung ibang activities na i-mention ko dito ay part ng Discover Seoul Pass. So, i-check nyo na lang guys yung link. Number 3 is the Hanbok Experience. So, sulit din itong Hanbok Experience because number 1, libre ka nang makakapasok sa palaces kung kayo guys ay naka-hanbok. And number 2, this is the perfect experience para
magpaka-main character sa palaces, 'di ba? Kung pangarap ninyong maging Scarlet Heart, ganun, magpaka-Scarlet Heart doon, magpaka-Love in the Moonlight, then this is the experience for you, yung handbook experience. Very immersive din yung experience. Alam mong naglalakad-lakad ka sa palace with your handbook, naka-handbook ka. Masaya din mag-photoshoot with the handbook. Actually, may mga package din sa Klook na alongside the handbook is the photoshoot experience. So, kayo nang bahala kung gusto niyo ng magagandang pictures. Pero ako as a kuripot, magagaling naman mag-picture yung kasama ko. So, I was very satisfied sa photos na nakuha ko sa palaces with my handbook. Number 4 is the Ensoul Tower cable car. Grabe! Tip, itapat nyo yung cable car experience ninyo sa sunset. Alright? So, isearch nyo kung what time yung sunset. Kami nandun kami sa cable car. I think that was around 5 p.m. So, isearch nyo kung anong oras yung sunset sa araw na pupunta kayo sa Ensoul Tower. Although, pwede naman i-bus papuntang Ensoul Tower or lakarin, i-hike papuntang Ensoul Tower. The cable car experience, at least try it kahit once. So, iba pa rin yung experience kung nasa cable car kayo. Ang stunning ng experience. Yung cable car, pwedeng balikan, pwedeng round trip, or pwede namang one way lang. Pero, mas makakamura kayo kung round trip na yung bilhin ninyo. Lastly, number 5, oh my gosh, one of the most romantic activities, if not the most romantic activity na ginawa ko sa Seoul, it's the Han River Cruise. Diba, famous yung Han River sa mga K-drama. Nandun din kami sa Han River Cruise habang umuulan. I mean, umaambon, may drizzle. Pero nakadagdag siya sa pagiging romantic K-drama vibe ng experience. Lalong-lalo na kasi may tumutugtog din ng, I think, violin. Yeah, may nagva-violin din ng K-drama OST from Goblin na K-drama OST. So, it was a really romantic experience. It's a great activity para magkaroon kayo ng magandang view din ng Seoul from a different perspective. Kasi syempre, nasa Han River kayo. Wala, ang ganda. Doon yung ma-appreciate yung Seoul at night. 5 activities that you can experience kung kayo ay nasa Korea. And these are the 5 experiences na for me ay very sulit, worth the gastos. So, kayo, pwede naman kayong pumili among these 5 activities kung ano yung gusto ninyong gawin. Pero at least may idea na kayo sa mga activities na naging sulit for me. And mabubook nyo guys ito via Klook. And again, tingnan nyo lang yung links sa baba. So yung mga activities na ito, syempre vlinag ko, so pwede nyo mapanood sa YouTube channel ko. I-search nyo lang, okay? Itong different activities. Para may idea talaga kayo sa naging experience ko sa different activities. Manifest ko din sa inyo guys na makapunta din kayo sa Korea. Ma-experience nyo din first hand yung mga napapanood nyo lang sa vlog, sa K-drama, kasi very surreal. So ayan, pag-ipunan natin ang magiging Korea trip natin. Kayang-kaya natin to guys, okay? Tamang pag-iipon lang, pagtitipid, pagre-research, ang book ng mga piso sale, book sa Klook ng activities kasi mas mura, then may chance talaga tayong makamura sa Korea guys. So, I'll upload din a budget vlog for my trip this year. So guys, this is Dave, the Kuripo Traveler. Let's live our best lives. Oh, bye-bye!